umaga sa lahat. Nakakapanibago ang kasi doon na po ako sa Kalumpit. So, isa pong napakalaking pribileyo po na tayo po ay mag-aral ng kanyang banal na salita. Pero bago po tayo dumako po roon sa pag-aaral ng kanyang banal na salita, tayo muna ay yumuko at tayo muna ay manalangin. Minsan pa, O Diyos, na amin pong inihingi ang inyo pong pangunguna at patnubay sa oras pong ito na amin pong pag-aaralan ang iyong banal na salita. Nawa, O Diyos, ibukas mo po ang amin pong pangunawa na amin pong maintindihan ang pangangaral. Ngayon po, gawin niyo po akong daluyan ng iyong banal na salita, O Diyos. At maraming pong salamat. Ito po ang samo namit dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Lahat po tayo rito ay may kanya-kanyang probinsya marahil. Maliban lang po doon sa mga talagang dito po sa siyudad na lumaki o naipanganak. So, marami dito sa atin na may kanya-kanyang salita, no? May ibang salita ng Batangas, ibang Bicol, Bohol, Pangasinan, Cagayan, Ilocano, iba-iba, no? So, iba-iba yung salita. Mayroon po akong tanong sa lahat po ng may sariling pananalita. Ano ang talinhaga sa inyong salita, sa inyong lengguwahe? Ano? Kung inyo pong alam, i-comment nyo sa baba. Yan kasi ang title ng ating pag-uusapan, no? Talinghaga sa pagkikinig ng salita ng Diyos. So kinuha natin sa talatang 4. Anong sinabi sa talatang 4? Sabi niya, nang magtipon ang napakaraming tao at dumating ang mga tao mula sa bayan-bayan, ay nagsalita siya sa pamamagitan ng isang talinghaga. Talinghaga sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa ibang salin, ang sabi pa nito, pagkakasabi ganito, nagdatingan ang mga tao mula sa iba't ibang bayan at sila'y lumapit kay Jesus. Isinalaysay ni Jesus ang talinghagang ito. So maraming itinuro ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng talinghaga, no? Mayroon yung talinghaga tungkol sa mga damo at triguhan. Mayroon yung tungkol sa buto ng mustasa na talinghaga. Mayroon ding talinghaga tungkol sa pampaalsa, no? So marami pang iba. So ang talinghaga ay isang simpleng kasabihan o komentong naglalarawan ng isang espiritual na katotohanan. Isang kwentong hango sa pang-araw-araw na buhay na nagpapahayag ng katotohanan tungkol sa paghahari ng Diyos. Ayon doon sa nabasa ko, no? So pag-usapan natin ang mga uri o klase ng 4 na nakinig ng salita ng Diyos. Maraming tao ang interesadong makinig sa Panginoon. Dito sa ating binasa, no? Sabi niya, maraming tao, nagdatingan ang mga tao. Interesado sila na makinig. So may 4 na uri o klase ng kondisyon o kalagayan ng puso na nakinig ng salita ng Diyos. 4 na kondisyon o kalagayan ng puso.
Maring isipin natin, ano ba ang kondisyon ng aking puso? Ito ba'y siksik? No? O ito ba'y matinik? Ito ba'y mabato? O mabuting lupa? So, una, ang mga nasa tabi ng daan. Ikalawa, ang mga nalaglag naman sa batuhan. Ikatlo, ang mga nasik naman sa may matitinik o sa ibang salin ay tinik. Ikaapat, ang nahulog sa mabuting lupa. Pansinin, talatang 11. Ito ang kahulugan ng talinghaga. No? Ang inyo pong Bible ay bukas at diyan po tayo kukuha ng ating pong halos lahat. So ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ano raw? Ay ang salita ng Diyos. At ang lupa ay tumutukoy sa puso ng mga tao. Unang uri o klase ng kondisyon o kalagayan ng pusong nakinig ng salita ng Diyos. Pansinin, talatang 5, pero ang kahulugan doon sa talatang 12. No? Ang mga, talatang 12, ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Kapag sinabing tabi ng daan, ibig sabihin, kung sino-sino lang ang mga nakakadaan. Kahit sino pwedeng makalapit kasi nasa tabi ng daanan. Kahit kaaway, nakakadaan o dumadaan. Tabi kasi ng daan eh. Ibig sabihin, hindi naiingatan ang salita ng Diyos. Kahit sino pwede. Hindi nag-iingat. Pwede sa kanya lahat. Ano ibig ko sabihin? Okay lang naman, sa Diyos lahat yan. Pag nakarinig tayo ng mga pangangaral, nakarinig tayo ng mga religious, sasabihin natin? Sa Diyos lahat yan. Pwede lahat. Ganun po. So, ano mangyayari kapag hindi naiingatan at hindi pinahalagahan ang salita ng Diyos sa puso? No? Ito, talatang 12. Tuloy. Ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Pansinin. Pagkatapos ay dumating ang dyablo, may dumating na kaaway ang dyablo. Unang Pedro 5, talatang 8, sabi dito, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Sa ibang pagkakasabi, magpakatino kayo. Ibig sabihin, maging wise. Magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway at tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Church, mga kapatid, may kaaway. Anong ginawa ng dyablo dito? Sabi, at inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Iyan ang gawain ng kaaway. Kaaway siya ng salita ng Diyos. Pansinin, at inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Ayaw niyang sumampalataya at maligtas ang mga tao. Gusto ng kaaway na dyablo, may kasama siya sa impyerno, sa kaparusahang walang hanggan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira.
yan ang gawain ng dyablo. Ngunit naparito ang Panginoon upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Juan 10:10. Church, mga kapatid, magbantay, doble ingat, huwag magpabaya, pahalagahan ang salita ng Diyos. Marami nang nawindang dahil sa di pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Tandaan, ginagamit din ng kaaway ang salita ng Diyos. Ginagamit din ng kaaway ang tao. Minsan, magugulat ka na lang. Bakit ganun? Maganda yung aking sinasabi, pero ang dating doon sa tao, parang hindi maganda at ikaw pa ang mapapasama. Kaya di ba sabi, diyan nahulog sila Eva at si Adan. Di ba sabi? Totoo ba na sinabi ng Diyos, yan po ang banat ng kaaway. Kaya mga kapatid, dapat alam natin na mayroon tayong kaaway. Hindi lang mga bagong mananampalataya, kahit mga matagal ng Kristiyano, walang pinipili ang kaaway kung hindi magpapahalaga sa salita ng Diyos. Walang pinipili ang kaaway. Kahit kami na mga inilagay po ng mga pastor, mga deacon, mga manggagawa, talagang hinahanap lagi ang butas para kami ay dayain ng kaaway. No? Ganito ang nangyayari. No? Masisila, malalapa ng kaaway na si Satanas. Kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mabuwal. Unang Korinto 10, talatang 12. Ikalawang uri ng kondisyon o kalagayan ng pusong nakinig ng salita ng Diyos. Sa talatang 6, paliwanag sa talatang 13. Sabi rito, sa talatang 13, ang mga nalaglag naman sa batuhan, sa ibang salin, bato, ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may kagalakan, ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang puso. Sandali lamang silang naniwala, kaya't pagdating ng pagsubok, sila'y tumitiwalag. Anong dahilan? Bakit sandali lamang silang naniwala? Bakit hindi sila nakatagal? Pansinin, nalaglag naman sa bato o batuhan. Sabi rito, dahil hindi nag-ugat sa kanilang puso ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tumibay, hindi malalim, mababaw. Kaya kapag mababaw ang pagkakaugat ng salita ng Diyos sa ating puso, no? Maging sa ating pong commitment ay mababaw din. No? Kaya nga, wag sana na tayo po yung sinabi ko noon na Zimbabwe. No? Alam niyo po yung ibang ibig sabihin Zimbabwe. Pero may mas malapit. No? Sambales. No? Sambaalis. No? Kasi mababaw ang pagkakatanim ng salita ng Diyos. So ang salita ng Diyos sa puso ay patuloy na ito po ay mag-uugat. Dapat. Kasi, tingnan nyo, siguro nakarating na kayo sa
sa parting norte, sa Ilocos, o kaya sa 100 Island, o kaya sa Agno. Yung mga bato, malalago yung yung mga puno eh. So ibig sabihin, yung ugat, no? Hindi lumalalim, no? So ibig sabihin, sila'y, sabi dito, kaya't ang resulta, sabi dito, kaya't pagdating ng pagsubok, sila'y tumitiwalag. Sa ibang pagkakasabi, at sa panahon ng pagsubok ay tumatalikod. Ito ang nakakadaya. Hindi agad nalalaman kung kundi ang naglantad kapag dumadaan ang pagsubok o problema, saka nalalantad, mahayag. Kaya bumibitaw, umaayaw. Sabi, tumitiwalag, umaalis sa church. Dahil sa pagsubok o problema. Marami ang mukha ng pagsubok o problema. Duman tayo sa COVID-19. Mukha ng isang bagay na mukha ng pagsubok po yun. At alam naman natin noon na hindi natin ilang pananambahan na wala po tayo sa church. Ito na naman, panibagong mukha ng pagsubok, digmaan sa bansa, although malayo sa atin, pero apektado tayo. Yan po ang mga mukha ng pagsubok. O pwede ring pagsubok sa problema sa trabaho. No? Kasi mahigpit ang amo ko, kaya hindi ako makadalo. No? Ibang pagsubok po yun. No? Kailangan ko kasi ang trabaho. Pwede ring pwede ring pagsubok sa problema sa loob ng pamilya. No? Sa relasyon. Minsan, sa konting bagay pero napapalaki. Kaya ang nangyayari, isang bahay lang pero hindi nag-iimikan. May mga ganon, mukhang problemang ganon. Pwede ring pagsubok o problema sa kalusugan, pisikal, no? Pagkakasakit. No? Minsan pag dumarating talaga yung medyo matindi na yung nararamdaman mo, minsan, no? Masasabi mo na, bakit? So, isa rin yan sa mukha ng pagsubok. At ito ang matindi. Pagsubok o problema sa loob ng church o sa loob ng iglesia. Marami ang bumibitaw, tumitiwalag, umaalis. Church, mga kapatid, ganyan ang mangyayari kapag hindi nag-ugat ng malalim sa puso ang salita ng Diyos. At para mag-ugat ang salita ng Diyos sa puso, magpakalalim o magpakatibay. Huwag mababaw para hindi mababaw ang commitment. Paano? Paano tayo magpakalalim o magpakatibay sa salita ng Diyos? Malalaman ang sagot sa huling puntos kung nakikinig tayo. Ikatlong uri o klase o kondisyon o kalagayan ng pusong nakinig ng salita ng Diyos. Talatang 7, ang paliwanag ay talatang 14. Sabi rito sa talatang 14, ang mga nakinig, ang mga nahasik naman sa may matitinik na damuhan ay ang mga nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit nang tumagal,
nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Dahil dito, hindi naihinog ang kanilang mga bunga. Sa ibang pagkakasabi, ang nahulog naman sa tinikan ay ang mga nakinig, subalit sa kanilang pagpapatuloy ay sinakal sila ng mga alalahanin, mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay, at ang kanilang bunga ay hindi gumulang. Sabi rito, matitinik, tinikan. Naisip ko lang, secure dapat, di ba? Napaikutan ng tinik. Limbawa ito, napaikutan ng tinik. So, ibig sabihin, walang panganib. Hindi basta-basta masalakay o mapinsala, no? Ako po ay laki po ng bukid din sa probinsya. Minsan may mga pagkakataon na mayroon kaming makitang kabuti sa loob mismo ng puno ng mga kawayan. So matinik. Hindi mo basta-basta makukuha. So ibig sabihin, no, dapat sana ay maging, sabi ko nga, secure siya dapat dahil napaikutan ng tinik. So sabi rito, anong nakapinsala sa kanya? No? Sabi rito, sinakal. Nadaig siya. Ibig sabihin, sinakal, nadaig siya ng alalahanin o pagkahumaling sa kayamanan. Ibig sabihin, kontrol na siya ng kapangyarihan ng kayamanan. Nahumaling, imbis na siya yung kumontrol, pero siya ang nakontrol ng kapangyarihan ng kayamanan. Nahumaling nag-aalala sa kayamanan. No? Sabi ko nga, imbis na siya sana yung may kontrol ng kayamanan, ay hindi. Ang nangyari, siya yung nakontrol ng kayamanan. Malakas ang kapangyarihan ng kayamanan. Halimbawa lang ito may milyon na kas tayo sa bahay. 1,000,000 o kalahating milyon, halimbawa, mag-aalala tayo ngayon. Saan ko kaya ito itatago? Baka manakaw. Baka magkasunog. O sa bangko naman, baka naman mawala. Baka mailipat sa ibang account. Nag-aalala. At baka tanungin ako kung magkano ang salin ko, mag-aalala. Dahil sa pag-aalala, dahil sa pagkahumaling sa kayamanan, hindi mo na aalis ng bahay. Hindi na mag-church muna. Dahil sa pag-aalala, pagkahumaling sa kayamanan. Sabi rito, nadaig, nasakal. Napakagandang kahilingan ang isang may pagkatakot sa Diyos o may pagkakilala sa Diyos. Sa usapin ng katayuan sa buhay, ang ganda ng kanyang kahilingan. No? Kahilingan niya ay sapat lang. Ang mahalaga para sa kanya, hindi siya mapalayo sa Diyos. Yun yung kanyang isip. Sino siya? Kilala niyo ito. Si Agur. Kawikaan, Kabanata 30, talatang 7 hanggang 9. Sabi rito,
Diyos ko, may hihilingin akong 2 bagay bago ako mamatay. Huwag akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matutong magnakaw at pangalan mo'y malapastangan. Simple yung kanyang kahilingan. Ang pinaka-prioridad niya ay hindi siya mapalayo sa Diyos. Ilan kaya sa atin yung ganun kaisipan na ang pinakauna sa atin ay hindi tayo mapalayo sa Diyos? Ay kayo yung iba nag-iimbak na sila ng kung ano-anong iniimbak. Nag-iimbak na sila ng gasolina, iniimbak na grocery. No? Di ba sabi ng Panginoon, saka mo na lang isipin pagdating nung araw. So ito po ang isang bagay makikita natin. Kung ganito ang kahilingan ng lahat ng tao, halimbawa, kung lahat ng tao ay ganito ang kahilingan, wala sanang issue ng flood control project. Wala sanang issue sa impeachment. Wala sana kung ganito yung kahilingan ng lahat ng tao. Ikaapat na uri ng klase, no, na makikita natin o kondisyon o kalagayan ng pusong nakinig ng salita ng Diyos. Yung napakaganda yung kanyang kahilingan, ano ba? Sana ngayon kung ganun ang kahilingan ng mga bansa, wala sanang digmaan. So dito tayo sa pang-apat na po, panghuling puntos po nating ikaapat na uri o klase o kondisyon ng kalagayan ng pusong nakinig ng salita ng Diyos. Talatang 8, paliwanag, talatang 15. Sabi rito, talatang 15, at ang nahulog sa mabuting lupa ay sila na pagkatapos marinig ang salita ay iningatan ito sa isang tapat at mabuting puso at nagbubunga na may pagtitiyaga. Sa ibang pagkakasabi, ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang puso, tapat at malinis, at sila'y namumunga dahil sa pagtitiyaga. Banggit dito, mabuting lupa, matabang lupa. Ito ang kalagayan o kondisyon ng puso, no? Anong makikitang ugali ng mabuting puso o matabang puso? Una, makikita nating ugali ng mabuting lupa o mabuting puso. Sabi rito, iniingatan ito. Iniingatan ang salita ng Diyos. Ito yung kinalulugdan ng Panginoon. Na yung salita niya, salita ng Diyos, ay iniingatan sa puso natin. Hindi iniingatan sa nguso. Sa puso. No? Pero hindi yung sa puso na tumitibok-tibok, kundi yung kabuuan ng ating pagkatao. Pansinin, sa una, hindi iningatan ang salita ng Diyos. Sa ikalawa, hindi lumalim sa salita ng Diyos. Sa ikatlo, nadaig na sakal ng alalahanin, na kontrol sila ng kayamanan. At sa ikaapat,
iniingatan. Kung mapapansin po ninyo, kaya malapit na po nating masagot yung tanong kanina na paano magpakalalim sa salita ng Diyos. Saan daw iniingatan? Sa kanilang pusong tapat at malinis. Sa puso iniingatan. Nulit ko po uli, no? Kaya pinapahalagahan ang salita ng Diyos. Isa pa tayo sa nagpapahalaga ng salita ng Diyos. Siguro marahil kasi nandiyan kayo eh. At alam ko naman na kaya tayo nagpunta dito dahil ang priority natin ay ang makinig ng salita ng Diyos. Pero ang tanong, paglabas natin dito, iniingatan pa ba natin yung salita ng Diyos? No? So, ibig sabihin, no? Ibig sabihin ng iniingatan, ayaw niyang lumabag o sumuway sa salita ng Diyos. Ayaw niyang lumabag. Iniingatan mo ang salita ng Diyos. Kaya hindi mo dapat na labagin. Kaya tama po yung ating ginagawa. Na prioridad natin tuwing araw ng linggo ay ang makinig ng salita ng Diyos. So ibig sabihin, ang pangunahing pamantayan niya sa buhay ay sundin ang salita ng Diyos. Hindi salita ng ibang tao. No? Hindi yung salita ni Bahay, huwag kang umatin. Huwag kang umatin ngayon at tayo ngayon ay mamamasyal. Araw ng linggo. Salita ng tao po yun. Pero ang salita ng Diyos, huwag mong kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon. Hindi ang sarili ang pamantayan. Ay, mukhang tinatamad po ako ngayon. Mukhang marami akong nararamdaman. Maliban na lang kung talagang matindi yung nararamdaman, mayroon naman tayo talagang grace sa mga ganyan. So, yan po ang isang bagay na makikita natin. Church, mga kapatid, kapag ganito ang pagpapahalaga natin sa salita ng Diyos, hindi tayo bibitaw o bibigay kahit madaan tayo sa pagsubok o problema sa buhay na ito. Hindi tayo lalayo sa Diyos. Ngayon, marami nang nagkakagulo dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sipin nyo yung diesel, yung gasol na dati pumapalo na ng dati mga 800 lang, mga ganun, pero ngayon, grabe ang itinaas. So, ikalawa, na makikitang ugali ng mabuting puso o matabang puso. Talatang 15, sabi rito, sa isang tapat at mabuting puso, pansinin, salitang tapat at malinis na puso. Ibig sabihin, walang itinatago sa puso na kasalanan. Bukas na libro ang kanyang buhay. Maayos ang kanyang motibo. Siyempre, kapag maayos ang kanyang motibo, marunong kang magpatawad. Marunong kang humingi ng kapatawaran. Hindi yung gusto mo lang mapatawad pero hindi ka marunong humingi ng tawad. Mali po yun. So, maayos ang motibo, tama ang puso, at yan po ang ikinalulugod ng Panginoon. Tapat at malinis na puso, wala tayo nito. Maliban, magkaroon tayo ng kaugnayan o relasyon kay Hesukristo. Binabago ng salita ng Panginoon Hesukristo ang ating puso. Kaya tayo ay nagkakaroon ng tapat
at malinis na puso. Hamon sa mga wala pang kaugnayan o relasyon kay Hesukristo. Sampalatayanan ang Panginoong Hesukristo ang tagapagligtas. Sabi pa rito, talatang 15, at nagbubunga ng may pagtiyatiyaga. Ibig sabihin, nakikita ang buhay, ang bunga, nakikita ang bunga, nagbubunga ng pagtiyatiyagang nagpapatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yan ang magiging bunga. No? Kahit na ano yung sitwasyon, nagpapatuloy na dumalo, no? Na sumamba na may pagtiyatiyaga na hindi napipilitan kundi may galak. Pagtiyatiyaga. Isa ito sa bunga ng banal na Espiritu Santo. Galatia 5, talatang 22 hanggang 23. Isa pong napakalaking bunga po ito sa atin na tayo po ay patuloy na nagtiyatiyaga, no? Anuman yung mahalang pamasahe, mahalang bilihin, pero nagpapatuloy po tayo. Ayaw natin na mapalayo sa Diyos. Sagot sa tanong kanina, paano magpakatibay o magpakalalim sa salita ng Diyos? Nandiyan pa kayo sa inyong Biblia? Talatang 8. Pagkatapos niyang sabihin ang mga bagay na ito, siya'y sumigaw. Ang may mga taingang pandinig ay makinig. Ito yung layunin ng Panginoon. Dahil kaya nagsasalita siya ng patalinghaga kasi nga po yung mga eskriba, no, yung mga Saduseo, mga siya pa yung kuni-question nila. Yan po yung mga tao na kahit anong salita na sabihin mo sa kanila, sarado ang puso nila. Kaya ito yung sigaw ng Panginoon, no? Ang may mga taingang pandinig ay makinig. Napakahalaga ang magpatuloy na makinig ng kanyang salita. Nalulugod ang Panginoon kapag nandyan tayong nakaupo na nakikinig ng kanyang salita. Dito tayo lalalim. Dito tayo titibay. Paano tayo lalalim? Paano tayo titibay kung hindi tayo nakikinig tuwing araw ng linggo? Hindi natin binubuklat yung ating Bible pag nasa bahay na tayo. Hindi tayo nananalangin. Yan po ang mga kaparaanan ng paglalim sa salita ng Diyos. Kaya't nasabi sa akin kanina, yung pong topic daw sa family camp ay talagang napaka-powerful daw. So, sayang at hindi po ako nakasama dahil sa kadahilanan din na medyo hindi naging maganda rin yung ayos ng aking kalusugan noon. So, ito po ang isang bagay na makikita natin, dito tayo lalalim, titibay kung pasubali, kung isasagawa natin
ang salita ng Diyos sa buhay natin. Pero kung narinig natin dito sa kabila at lumabas dito sa kabila, wala rin. Sa apat na uri ng lupa, saan kaya tayo nakalinya? Tayo ang makakasagot sa tanong. Sa Diyos ang papuri, tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa mensahe na ipinabot mo sa amin na pahalagahan, ingatan ang salita mo na aming napapakinggan, na makita mo ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat na minsan nadadaig ng mga alalahanin ang mga salita mong natanim sa aming puso. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming pong mga pagkukulang sa mga salita mo na aming pong naririnig. Kami, O Diyos, ay tulungan na makita mo ang sa buhay namin na naipapamuhay namin ang mga salita mong aming napapakinggan. Muli, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.